Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. O kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna, hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Usa giingon, pagmatanan, pinatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo o kahayag. As we go through our journey of life, kita makabugna gayud og personal nga legacy. Ang atong legacy mao ang kabahin sa atong kinabuhi, the part of ourselves nga magbilin og lama diha sa mga kasing-kasing ug hunahuna sa ubang tawo nga atong gikahimamat. Mura kini og footprints, atong mga tunog nga mulakra sa dalan nga atong gilaktan. As we learn from our past, go through life in the present, and foster our potential future, these experiences create our unique legacy. Karon ni akini mubusog ilano nga naghulagway sa atong tema, legacy. Ganahin sa akong amahan. Kuwang siya sa kamot. Kuntinto ra sa iyang pagkapobre. Dair kay siya sa ubang papa. Medyo ko mahinumdum nga nagpakita siya lihok nga maka-inspire na ako sa akong kinabuhi. Eskwela na ko. Tod, eskwela na ka. Sorry, patungkol ko. Ini ang bawang. O, ini ay sobra. Pero sa kadalihan. Ini ay sobra. Pero doon napakaibayaran natin. So, mauni ang iyong bayad. Kini, gikan sa nako. Ganon din yung tadato. Kinsa may nag-inom na dili tadato. Ang pagkadato, huwag ka na magdepende kung unsay na ani mo. Hinoon, kung unsay imong nahatag, kung muhatag ka, magmalipayon ka. Kumalipayon. Kung ka na maparehas sa akong amahan. Pobre.
akong tinguha na mahimo kong successful na tao. Dili para sa papa. Yan na yung mga allowance. Tawagan lang niya kung kinahanglan ka. Na, Steve. Ano? Pagtarong sa inyong pag-eskwela. Nak? Steve? Ano tawag man ka? Wa ba kay plano nga muli? Aron mag-celebrate ta sa akong birthday? Sorry. Ako'y lugar. Busy kay ko. I've read this letter that my father has been donating money to your foundation. This must be a mistake. Your father has told me so much about you. Your father, he always makes us forget about problems. He reminds about dreams and hopes. He was a selfless man. It was just that he didn't tell anybody about his sickness. He touched so many lives here in our foundation, and he left you a legacy. Yes, that's true. A treasure that no one can steal away from you.
Kinsa may nag-inon nga dili ta dato. Ang pagkadato, wa ka na magdepende kung unsay na ani mo. Ang kamatayon sigurado gyud nga moabot kanatong tanan. Ang pangutana karon mo kini. Unsa may atong ikabilin niadtong sa mga tao nga nagsunod kanato? Nagunaw na ba ninyo nga kini mga igsoon? Makabilin ba ka kita og mayong legacy sa atong unyang pagbiya dinhi sa kalibutan? Matud pa ni St. John Chrysostom, a rich man is not one who has much, but one who gives much. For what he gives away remains his forever. Ang unsay atong gihatag sa uban mo'y mulungtad. Ang unsay atong gibuhat sa ngalan sa gugma ngadto sa uban mulungtad sa kahangturan. Sa Mateo 25:45, si Jesus mingon, sultihan ko kamo, sa gayon nga magdumili kamo pagtabang sa usan ining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Ang paghimo nato mayong gawi sa uban samara nga si Jesus ang atong gibuhatan sa ingon. Ang labing dako nga atong legacy nga atong mabilin mong atong paglakaw diha sa integridad. Kinanglan nga dili nato supakon ang mga sugo sa Ginoo aron ang uban nga nagsunod kanato mosunod usab sa atong gibuhat. Atong buhaton nga makabilin kitag legacy nga makahatag himaya sa Ginoo. Sama sa gilitok ni Jesus diha sa Juan 17:1. Human makasulti si Jesus nini mihat siya og sa langit ug mingon, amahan, niabot ng takna, pasidunggi ang imong anak, aron ang anak magpasidungog kanimo. May igsoon, ako naman nahatag ug nasulti ang tanan nga angay kong isusulti, hala na may numero sa ubos na. Sugdin ninyo pagpadangat ang inyong mga pangutana, aron mo sa among matubag dayon. Daghang salamat. Shalom. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667.
Adlaw ka na itong tanan, nakakaroon din na sa tagsa ka telebisyon nga nagtanaw ka na ito, no? May pagaw-pagaw ko sa ilo alang dyo ko kay kada adlaw dyo may katok, no? Pero ang kanindot lang kay kumplito may tulo karon, no? So, much for me si Sister Shirley kay proud me do, ha? So, yata ko kamo kang Brother Alan, no? Tayo may hapon Sister Cheryl, ingon man sa tanan na itong mga suki din sa kahanginan. May hapon o sa kaoras ug tunga na sa ang atong panag-uban karong hapon na ug atong pagatukion ang atong dula sugilanon karon nga manindot kay tanan. So, Sister Cheryl. Yes, may hapon kanatong tanan, labi na sa atong mga suki dinhi sa atong tulumanon, paghigmata. Unya dakong hagit ang magmata karong mga orasa kay panahon gyud ron sa tingkatog. Mao na nga gidapit ko kamo pagkuha na sa inyong kape kay aron kamo makasalmot gyud dinhi sa atong pagbuki nining nindot kay nga topic karon nga sa in English pagitawag og legacy. Say binisaya ng legacy, Brad? Dumanan, taman. Dumanan, kabilin. Aha, kabilin. Unya unsa may nindot nga kabilin tay? Ikaw tay murag pinara ba jud kay dagang ibilin tay? Unsa may nindot nga ibilin jud tay? Kadang mahandom ang imong binuhatan ba? Unsa man akatong nabuhat. Para sa uban. Or it would mean fruits of your labor, di ba, no? Yes, but it's more of the fruits of the labor for others, not necessarily for you. Yes, may numduman kanila. Nindot ba nga duna tayo ibilin nga daghang kwarta? Kay maora ba na ilalisan, maunay kagubtan sa pamilya, kanang katigayunan nga ibilin. Maayo ba nga magbilin og katigayunan or mas maayo nga magbilin unsa may maayong ibilin gyud? Dili na mahimo siyang legacy kung katigayunan kay lumalabay man ang katigayunan. Para nako, ako lang personal lang, ang pinaka legacy nga akong mabilin mao ang akong pamilya, akong anak. Nga anak nila makita diha, anak makita sa katawan, anak makita sa katilingban, kung unsay lang makita nga binuhatan sa mga anak, mahinumduman nilang amahan. Di ba? So, it's more of, that can be very challenging. But the life of your son does not have to be yours. It doesn't have to be yours. But then, you will be remembered also being a fruit of your labor, matod mo pa, imo mangyapon ng usara na sa mapakita itong ligasiya. So, daghan pa, pero usa Diyos ligasiya nga makita nako kung unsay kahimtang, unsa ka maayo, unsa ka bililhon ang akong anak ngadto sa katilingban o sana sa ligasiya siguro nga akong maingon nga mahimo. For others, maingon sila nga ang ilang legacy is the structure, a building, no? Building or unsa pa na nga businesses or unsa pa na nga kalihukan unya nakahinumdum ko dunay usa ka kuantay. Usa nako ka suod nga niingon nga sus wa gyud gibilin ang mga amahan. Ang gibilin pa utang. Utang kay na hospital unya to kanang dako kaing gastuhan sa hospital unya giprinda pa ang mga yuta tungod sa kadako sa gastuhan. So reklamo no nga sa may gibilin murag utang man ang gibilin. Is that a legacy? Is that considered because others considered that for family that were left behind, it was considered like a burden. You know? A burden. So, mo na pero ako dili kwarta nga akong ikuha ni bilin. Ang atong mayong binuhatan nga
Dili nila ikalimtan. Tabang, kay imong natabang tayo, no? Kay, kana sa imong naana ba nga, usually, mao gyud ay thinking sa mga labi pa sa bagong generation, na kung unsay ilang makuhang kabilin, gikan silang ginikanan. Pero kung buot sa natong una-unaon, nganong awayan man na natong dili kitay naghago, dili man atua. In the first place, kung doon naman ay kabilin, doon naman ay ihatag na inheritance ang atong mga ginikanan, dili man dyan na atuasan, hinatag raman na, wa man kay gihaguan niya na, unya maor ba na kasagaran, magsugod sa gubot. Yeah, Well, tinuod na. ano, it's because of greed. Greed Kana gyud dai, kana yung manag Nakoy biliban ako kay Ilamo, di lang ko mo mention dire kay mailan. Pwede na itong taguon niyang pangangod, inyo lang to si Sister Shoni. So, hi Brother Doc Nap. So, gitagaan ni siya kabilin sa iyang amahan, unya, aron dili ko no makabaton og mga pangigi ang kaigsunan, iyang gihimo og korporasyon sa tanan. Ang katong kabilin nga which was supposed to be hers. Which was supposed to be hers. Niya giingon niya nga dili imo na tong korporasyon unya atong ipamanage ang atong mga anak. Magastanan. Praise God kayo. Grasya sa Ginoo. Kay maunay mahug niya legacy nga iyang mahatag siyang pamilya. Nga dili siya mahikalimtan sa mga kaliwat na umaabot sa iyang pamilya. So these are the things na you do for others actually, not for yourself. Tinuod. It becomes a challenge kay ang tao gusto man gyud og mga butang nga material, no? Nindot sa gayo liwat tingali ang mga anak niya kay ang uban pa ning mga anak mo ingon jud ni imuha man tanang imo man ang gihimong korpo, no? So it is grace yun no nga kamao kang mo let go mo give way, no? Ang kana ganing give way gani Brad Usahay mahimuot ko kay bisag sa karsada di kay mo give way. No, sa karsada di kay ba manghatag og lugar, no? Gusto gyud nga mudot-dot diri sa ato dot-dot may oso. laing porma sa legacy kay mga pagtulon-an tay. Mga pagtulunan nga imong na pass down through generations ba. Mao bitaw ni na ako'y nailhan nga well-renowned speaker gyud kini si Tony Robbins. Ang iyahang gipangtudlo ganahan siya nga mahimo gyud niyang legacy. Unya mao na nga ilang eternalize kuno by way of artificial intelligence. By way of AI. By way of AI nga ang concept, ang content, mahimo siyang pagtulunan like forever. Unya, without his presence na naalang gihapon ang maong pagtulunan. Could also be. But I think and I believe that the greatest example of living with a legacy is our Lord. None other than our Lord Jesus Christ. Kay ang iyang gihimo nagibili nato ang iyang legasiya hangtod karon nagsigi pa buhi pa kay sa tanan hangtod karon 2,000 ka tuig na ang nilabay apan buhi pa kay sa tanan. Why gibilin nga building? Why gibilin nga building? Walay bisag usa ka sentimo gibilin. That's walay true. Kwarta. But he left what? Because ingon pa gikumparar pa si Muhammad o si Jesus ba? May akong nakitaan kaganina. When Muhammad came into the world, he had in his hand a sword. Momento iya para pagpakailap sa Islam. But when Jesus came into the world, long before Muhammad, kung sabay gigunita ni Jesus, towel.
to serve His disciples. Pagwash siya ilang feet. Oo. Pagpangalagad, you know? Pagpangalagad. Service. Oo. Kunya, nindot kito kayo sa atong Ginoo kay wala lamang niya gipanudlo apan iya jung gipuy-an ang iyang gipanudlo. That's true. Iyang gipuy-an hangtod sa iyang paghalad sa iyang kinabuhi. Nagtudlo siya nga ang gugma ang pinakatunay nga gugma nga imong mahatag sa imong isig kay ingon mao ang paghatag sa imong kinabuhi, kagulingong kinabuhi. Ug mao gyud ang iyang gibuhat. Alang kadatong tanan. Iyahang gihalad iyang kinabuhi apan wala baya siya mamatay pagbiya niya. Gawas nga nabuhi siya balik, nagpabilin gyapon siya nga buhi uban ka nato hangtod karon. Sa lain na sigurong pagka ni sulti na in another substance, in another way, apan nagpadayon gyapon siya nagpabilin uban ka nato pinaagi sa kalawat sa Eucharistia. Eucharistia. Yeah. Isn't that amazing, no? Yeah. Ka-mysterious ana and yet very tangible nga presensya niya. Yes. Yes. And can we not consider that as a legacy, as a most precious legacy? Pero Brad, og atong tan-awon sa practical og tinamban kaayo nga paghisgot-hisgot mahitungod og legacy kanang maingon nato ordinaryo ka nga tawo unya wala kay katigayunan. Sige, sugod sa ta. Asa imong gusto nga atong hisgutan kung duna kay katigayunan o walay katigayunan? And how do you come up with a legacy? What is supposed to be done with your wealth? Ana. Alang ka na ko, maaduna ka may katigayunan o wala. Ang imong kinabuhi, pagpuyo ni mo sa imong kinabuhi, mo ni mahimong ligasiya ni mo. Kay bisan uwa pa kay katigayunan, bisag sa imong pagkapobre apan, maanindot kayo ang imong pagpuyo sa imong kinabuhi. Ang magpabiling gyud ka na nga ligasiya. Kay labi ako'y na hibalaan, doon ako'y nailhan ng mga tao nga maski wala na sila apan mahinumduman gihapon siya sa mga tao nga wala agay makaabot sa iya mo, wala agay makaila siya ha. So isn't that a legacy also? Yeah. So whatever your condition in life is, whatever your status in life is, although advantage kung naa kay estado kay naa may mga sinuwat, may tungod kanimo, na ay mga ibutang natog, mga accolades mga ipanghatag sa imuha. Pero what about those people nga simple lang kay sa tanan, nga walay naabtan nga estado sa katilingban, mahimo pa ba nilang magbilin usab og ligasiya? Pwede kay sa tanan, saon man. Lagi si mong pagpuyo sa imong kinabuhi. That you become a witness. A simple witness to the love of God. Yes. Ato kung tan-awon, Brad, ang Hebrews 13:5. Hebrews 13:5. Kay, actually, many people think that legacy is money. Pero dinhi sa Hebreo 13:5, dili gyud ta makaingon nga mauna ang legasiya. Kwarta ang ikabilin. Kay tinuod man gyud na nga kagubtan ra ng kwarta. But in Hebrews 13:5, it says, ayaw higugmaa ang salapi. Kinahanglang makontento kamo sa unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios. Nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Busa, may kaiso kita sa pag-ingon, ang Ginoo mo'y akong magtatabang. Dili ako mahadlok, kay unsa bay mahimo sa tao, kanako. Yeah. So, in a way, niingon siya nga,
keep your lives free from money. Nindot bi aning naa kay freedom, no, kanang makahimo ka kung unsa jud imong gusto bitaw, kay laliman ka kung ang kinabuhi puy-an na lang para magsige bayad sa utang. And utang sometimes kana bitang mahugra ni og mangutang na may daghang mangutang for something very important, pero mangutang ka for something dili jud bitaw necessary kana. Pero sister, allow me to point out doon na lay gamay nga ipuno na ko sa imong isulti. Kay while you were saying keep yourselves free from money, but actually free from the love of money. Yes. Free from the love of money. So ayaw higugmaa ang salapi. Nang inahanglan ka magsalapi, apan ayaw higugmaa ang salapi. Kitang tanan nagkinahanglan magkorta, Brad. Yes, exactly. Yeah. It is the love of money that is the root of all evil. It is not money actually. So sumpay ni atong kining naagyapon sa Biblia nga it is the root of all evil is the love of money. It is not money. Unya, Brad, kani bitawng desire to have a lot of money, mao ni nga imog yung tigumon, no? Tigumon yun, sige jug tigum og kwarta. Unya, I heard ba nga of all the places nga kanang mga kalag mo mag-aringkil, ini kamatay na, dili sa menteryo, adto kuno sa bangko. Adto kuno sa bangko kanang mga vault din ha, mag-uyog-uyog na. Because, like for example, a rich man who has a lot of money, failed to exercise the power to spend it and give it away. Because power is really giving. Unya, imbis, daghan kaayo ang problema nga nasulbad unta niadto, daghan ang matabangan unta niadto, gipugok ba? Mura ba gi-withhold ang kwarta? Unya, wala na noon ni flow. Mao na the love of money. That more than the love of money. Doon na may mga tao sab nga naningkamot nga makabaton og daghang kwarta para ipatabang sa uban. Para ipanabang. So that is not the love of money. No? Kay we also need it para makalihok ta sa mga kalihukan nato para pagtabang sa uban. So kato imong isulti sis, magsige lang tigom, usaw man ang tigom mo, wala mo panginahanglan na, sobra naman na sa panginahanglan. Apan kung ikaw naningkamot nga makabaton og kwarta aron imo sang ikatabang dito sa imong isig kaingon, then it serves its purpose. It serves its purpose para pagtabang sa uban. Now, ang katong atong dula sugilanon, subok kayo ngano man. Ato makita dito nga adunay panagbingkil ang amahan ug ang anak. Wala kayo masulti kung unsay sidugda ni adto. Apan nakapatukmod kini sa anak nga dili na mutahod sa iyang amahan. I think wala nag-align ang amahan ug anak in terms of their core values. Core values. Ang amahan dakog bili kaniya ang pagtabang sa uban. Ug wala kini niya napadagayday didto sa iyang anak. And I think the anak did not value it as much. Mura gusto tingali sa anak nga may pagdirito gihatag na ko nganong gihatag to sa uban. No? So, kining usahay nga magkalahi na ang values tungod kay wala sad na pasabot. Or tingali, kay donor man ang amahan dito sa foundation, wala niya gikuyog iyang anak dito. And see how this money, for example, or who are these people that are benefiting from the good works of the foundation.
no? Wala tingali nakakita. Unya wala nakakita kung unsa kalipay niining mga beneficiary sa donation sa ilang amahan ngadto sa foundation. Pero lahi ang akong pagtanaw, Sister Cheryl. Kay kung ako ang butang sa ingon, naano man nga ikasakit ko man, ang himo sa kong amahan, nga iyahaman ko din tatuwa. But then, sometimes, the problem starts when you expect too much for people to help you. Ang imuha, ang sentro nimo nga ari sa imo padong, ari sa imo padong. That's when the problem starts. Okay, when you become so egocentric, you are bound to be disappointed. Kung doon na masipyat, pananglitan ang katong tuyo sa iyang amahan, tingali kay nag-donate mo siya sa foundation, was to help out the foundation. And thinking na, ayang anak, labot mo to sa iya. Yaman ang anak. Dili na siya ingana o sa hybrid. That's not the way children think now. Kay doon ako'y kaila nga ang iyang amahan had daghang kwarta, no? And so gi-invest diri. Dayon ni palyang investment, it failed, and then he got mad at the parents. Ngano man, kay gapataka lang kag invest niya, di ni mao unya ang katuntang kwartaha nga gi-invest ariyon ta to punta sa anak unya to tungod kay ni fail ang maong investment. Iyag yung gikontrahan iyang amahan nga nasuko jud kay siya sa iyang amahan nganong gi-invest didto nga dili man naunta to maing adto ang dangatan unya ang katong maong kantidad maong kwarta dili unta to mapalya kung iya na lang tong gihatag sa anak. I understand. But then, kung ato yung angay sabton, kinsa ka man nga muingon ni ana atong tag-iya sa iyahang katigayunan nga siya may nagmaningkamot ato nga nakaangkon siya ni ana. Brad, basahon ra nato ang Salmo 78. Kay usahay ba mo manay ato ang kining mag-expect ka tabag nga tabangan taba murag ang sentro sa tong atensyon kita ra gyud. Nga instead nga sa nakita nimo si imong amahan nga successful, ikaw may mong successful, baningkamot sa ka nga mahimo ka successful, oy naningkamot timo ka nga iyang success imong kuhaon. Usa to Salmo 78, Psalm 78. Psalm 78. Dinhining maong the entire psalm atong madungog unsa di ay ang it's about telling the next generation about God's mighty acts. Mao gud ang tani ang atong buhaton as parents. Dili ra gyud ingon na magsalig sa unsa ibilin. Okay, ang pagsugod ni ning Salmo 78 ningon man, pamati o katawhan ko sa akong pagtulunan. Patalinghuki ang isulti ko kaninyo. So kanang pagtulunan kana legacy na nain maingon bitaw nato no nga katong akong amahan sa iya habang kakabos nasa tuy pagtulunan gibili nako. Brad. Yeah. And then one of the things kaya yung gibili nako nga kanang utang kinahanglan jud na bayran ha. No, dili jud na pwede nga dili bayran. Kinahanglan bayaran jud na kay mura na siya glukot. Kung mangutang ka di nimo bayran, mangutang na sad ka ikunuhay ihapak sa laing utang niya, mo utang na sad ka niya. Mahimo siyang lukot-lukot hangtod maggaid ka sa utang. So, usa to sa pagtulunan ako nakatunan sa akong amahan. Sige, Brad, tiwasa. Unsa man pagtulunan din ha? Una, sultihan ko kamog sambingay. Sambingay, gisugdan niya sambingay. Og suginlag mga pagtulunan sa kakaraanan. Mga butang nga atong nadungog og nasayran nga gisugilon kanato sa atong mga katigulangan. Kana dili nato kini ililong sa atong mga anak kundili atong isugilon sa sunod nga kaliwatan ang gahom sa Ginoo. So ato yung isugilon ang ay gyud natong i-pass down ang kaning mahitungod sa gahom sa Ginoo og ang katingalahan niyang buhat.
Gihatagan niyag mga balaod ang katawhan sa Israel, o gihatagan niyag kasuguan ang mga kaliwat ni Jacob. Gisugo niya ang atong mga katigulangan sa pagtudlo niini ngadto sa ilang mga anak, aron makakat-on niini ang sunod nga kaliwatan o tudluan usab nila ang ilang mga anak. See? Naadyo ko somehow lang, no? Dili jud mao. Pero naadyo sa tong mga anak sa lagi makita ang ato ang legacy. O ni padayon rin pag-ingon, niining pagiha musalig sila sa Dios o dili malimot sa iyang nabuhat, kung dili magmatinumanon kanunay sa iyang mga sugo. And this is the legacy of Moses, nga dito nagsugod ang Passover, ang pagsugo sa Ginoo nga kada tuig pagasaulugan kining sa ni Passover, kining pagsaylo or Pasko. Pagsaylo tayo, no? Oh. Nga sa ulugon gyud sa mga Israelita hangtod sa hangtod kada tuig. And I think answerable kita nga mga ginikanan kung dili na nato matransmit down to the generations. Oh, mura tagway gibili na karon. Tana ko ni Moses. Ang henerasyon karon matod mo pa kadina nga mag-ilog na gis katigayunan nanuman sis unsa may mahimo na to nga ang bag-o ra bang tubo karon murag minus na kay pagpaminaw sa mga ginikanan. Tinuod yun na. Di na to lahaton, no? Will not make a sweeping generalization because I know that there are parents nga kuan yun, nagtininuod yun sa dagayday sa mga pagtulunan ngadto sa iyahang mga generations. And that, I think, is the most important of all legacies nga kanabitang kadugayan man god ang tao ba sa iyang ka distracted sa materialistic kay nga kalibutan magunahuna nga ang iyang mga katigayunan na nakuha ra niya sa kaugalingon paningkamot nga dili ulay labot ang Ginoo murag dili ako aning abilidad sa ako aning overtime sa ako aning pagpaningkamot mao ning nakabaton siya ing anak kadaghanang kwarta murag ingana ba. And then he is passing this down to generations without including God and din hata nasipyat. No kay kining tanan panalangin man gyud gikan sa Dios. Everything is about God. No? And everything is given by God. He is the source of everything. Mao na nga masipyat gyud ta di nato mahatag ang tinuoray nga kabilin ang kabilin gyud nga pag-ila sa Dios nga mao tinubdan sa tanan. Kay siya man ang tinubdan sa ato ang gininhawa, tinubdan sa atong sound mind. Mao na appeal gyud na kultura sa mga Israelita nga during Passover, ila gyud nang ipadagayday ngadto sa mga batan-on kung unsay ilang gigikanan, ila gyud nang isaysay ang mga panghitabo. I have tried during that dinner, ilamang istorya ang nagtabo. Para dili gyud wagtang sa panumduman sa katawhan sa Israel ba. Susugo gyud sa Ginoo, maunta na sa tuwa sa tingali, no? I have tried a Passover meal kanang murag dinner. Really? O nga agapasiugda si Dr. Jonathan Ligaspe nga anak ni Doktora Nelly Ligaspe o ni Brad Nito Ligaspe na nag-Passover meal mi nga lamb gyud ang kaon niya. Naay seremonyas, Brad. Seder meal. Oh, unya dunay seremonyas nga in fact mukaon ka og bitter herbs. Bitter herbs kay aron gyud makahinumdum ka unsa ka pait o ang giagian, no? Yes. Nila ng panahon na. So, it's a beautiful practice actually kay moinom jud ka nag upat ka kupa
mo na appeal sa talk ni tatay ka ng fourth cup. Upat man nakakupa imong imnon anang cedar meal. So, 4 parts of the cedar meal, and for each part, you drink a cup of wine. So, nindot ka na sa tanan, nindot ka ng paladman, nindot ka na siyang ato sang masinati. Ako pa ko kusuway, sis? May pa ka, nakasuway ka. I tried it once and it was a beautiful experience. Yes. Oh, yeah. Not to the knowledge of many Jews, pero ang cedar meal yun sa Passover nila points to Jesus ba ya? Mo daghan na kay karon ng mga Hudeo na convert na sa pagka-Kristiyano, pagka-Katoliko. Yes. Kaya nakita naman nila nga, hala na araman day diri, mauman day ni siya. Mo'y gipasabot ni ini. And if we check Matthew 6:20-21, naasad laing it points again to the same thing, no? Ato ra gud ng tan-awon read Matthew 6:21. Matthew 6:20-21. Okay. Atong basahon ang Matthew 6:20. Kay maghisgot magyapon ig bahandi gud. Unya kung hain ang atong bahandi, tuas sad ang atong kasing-kasing. Nasa 20, versikulo 20. Pagtigom hinoon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit, nga walay taya og anay na makakutkot niini, og walay mga kawatan nga makakawat niini, kay hain gani ang inyong bahandi at usab dito ang inyong kasing-kasing. And I think it's really true, no, kung asad yun ang asa gyud nato gigahinan sa atong kusog sa atong kanag yung panahon, no, imong yung effort to agyo dito permi mo na nga kon ang imong effort to agyo ang imong tanan oras to sa imong negosyo nya mahapla ang negosyo, mao na nga uban mo masakitan pag-ayo og moambak magdepresyon moambak sa taytayan kay tungod ang ilag gyud kasing-kasing ni kuyog dito sa maong negosyo. Balikan nato ang pagpaningkamot sa anak, between anak and amahan. Kay mo may gipakita sa tuang dula sugilanon nga medyo nadismaya ang anak kay ganong tuwa man dito ang tabang sa iyang amahan ngadto sa lain dito sa pundasyon, unya siya mo ra gipasagdan. Pero kini mangutana kung tatay, sa naabdan ni tatay karon, sa imong naabdan karon tay, gikan ba na si mong giginikanan or ikay na ning kamot nga makabaton ka niya ng imuhang naabtan karon? Ako ning pinaninguha yun. So dili sinunod, kundi naghimo kag imong kaugalingon. Yes, no. Uni. Unsa ra may imong maingon nato tay nga nindot kaayo nga nasunod legasiya sa imong ginikanan? Ang mga may binuhatan nila. Yes. Ang kakugyan, ang pagpaningkamot. ang akong nakita sa akong mama ang iyang kanang pagkahadool sa Ginoo ba. Ay ang pagtuo. So nagyos pagtulunan lagi. Mas lasting kanang mo tuhop gyud nimo ba niya. Mo sa ni mapason nimo dito sa imuhang mga anak, sa imong mga apo. And mind you, ang katubayang nasipyat niya na daghan kay mga negosyante diri sa dagkong negosyo diri sa Sugbo sa una na ako mahinumduman nga karon no wala na sa dihang pag-take over sa mga anak, nawa na ang negosyo. Yeah. Unya ang building dili na maungan. Kay focus, lain man focus dito naman sa mga bandi ang focus. Yeah. Unya ang katong mga ibutan nato mga successful kay tanan katumang naagyapon ang mga pagtulunan sila mga ginikanan nga ilang gisunod, gipanunod. Ang mga practices nga gipanunod nila silang ginikanan. And these are the more successful. Most likely, we always follow the what our parents have done, no? O di na mag-practice. Kaya dito man ka, mamaya mong namatarbot ang ilang mga binuhatan. No? Oo. Kanang
mga bata unta tay ba nga makita kasi mong ginikanan nga successful, you should learn how they became successful. Dili kay mangayo ka sa iyang mga bunga sa iyang success. Makat-on unta kita kung giunsa man unsay gihimo sa itong mga ginikanan, unsay gihimo sa itong katiguangan nga nahimos lang nagmalampuson. I think in a way, we need to really bring along children and make them understand. Nganong gibuhat ni nako, unsay nakanindot ni ini, unya kinsay ni benefit ani, nya ing ani sad unta ka, kinahanglan makat-on ka og pagkamangihatagon, kinahanglan nga makat-on ka unsaon pakig sandurot sa uban. Ana, kay kon gibuhat to si ang papa without orientation dito sa iyang anak, ang anak will have the tendency to say, kusik-kusik lang ka ani pa. Nga napunta ni dito, ako manunta ni. So mahimong masipyat usab ang ginikanan. Yes. That's right. No? Unya, so it's both ways. Nindot kaayo nga ang kasing-kasing sa amahan tuag yod sa mga nagkinahanglan. Dalaygon kaayo. No? Let us just make sure nga as parents nga naghatag og tabang, naghatag sa mga foundations, nag-donate sa mga nagkinahanglan, nga kuyugon ang mga anak unya pa-experiensyahon. Yes. Wala usab di mo mapasagdi ang imong mga anak. Correct. Kay usahay, kusuki ka mo tabang sa uban, unya napasagdan ni nahinuon nimo ang imong kagulingong pamilya. Maog yun. In fact, usa ni siya sa sign of diabolic spirit, Brad. Kanang restless kayo ka. Kanang restlessness ba? Unya, busy kaayo sa simbahan. Unya to, ang anak, ang state of life as a mother, ang mga anak gigutom kay wa ka nakaluto og panihapon. Wa ka dito permi niya mga anak unsa naman ni pero tuan na nagpuyo sa simbahan. Say ang bana mo ingon na lang uyab naman tingalinig ang pari. Kay tungod kalimtan na ang duties, primary duties, isip mother and wife na busy na pag-ayo sa simbahan, wala, nalimtan na ang first and foremost obligation diri sa panimalay. Yes, kay mahitabo manggod ni na posibilidad nang imo din pagpangalagad sa simbahan out of the desire to satisfy your want. It is no longer service actually. Murag pagpakita na nga active ka. Unya, in the process, instead of serving, remember that in the spirit of service, imo usab na obligasyon ang pag-serve sa imuhang pamilya, sa imong mga anak. Unya, mo serve ka na sa lain, wala ka mo serve sa imong kagulingong pamilya, mo na makapabungkag hinoon. Mo makapadaot. Or it could be, there could be another spirit, a diabolic spirit that could be present there. Ang kana bang ego ba? And pride nga. Dito simbahan, sikat ka ini. Yes. Kaya siya na presidente sa mga anak-anak. Sakyan lagi ba? So, ang activity-based kayo niya dito na. Actually, it's no longer service, but service of others. But to serve your own pride na kay imong protehian ang imong dungog. So ana na masikpiap diha. Nindot ni atong paggihisgutan ronda kay kani biyang secret pride, secret man gyud ni. Kuan kayo pino kaayo og lihok ba? Ang pride, like for example mingong ka nga kanang ako ba ganahan lang gyud ko mutan-aw nga naa gyud na ako nga din nga ni-donate ko sa simbahan for accounting purposes. Para may bawaan ako nga naa gyud na diha punta nga akong gi-donate. So makita nato nga naa gyud ang secret pride. Dili na siya ang pride di mo na mag-secret no. Muguwa man gyud pero deep within lang ba murag nganong wa man nagibasa. Ano ang nagibasa ang koan, no? It's all about ourselves. Now, once we focus our efforts, all of our efforts on ourselves, you are bound to be frustrated and you are bound to be discouraged and end up being kaning na
kaning mo yun ay sakit karon sa mga katawhan, ang depression. Ma-depress naman ka. Ngano ma-depress man ka? Kay wala man nimo makabuot ang imuhang gusto para sa imong kagalingon. But when you are trying to go out of yourself and help others, ang imong focus paggawa sa imong kagalingon, mawa ang imong attention sa imong kagalingon, dili yun na mahog depressing. Kay pirmi man yun ka makatabang yun sa nanginanglag tabang. Pero unaha lagi mo mga anak, unaha lagi mo mga state of life gyud. State of life. So unsa man gani ang imong duty kung asawa ka, ang pagkaasawa first. Yes. Pagkainahan first. Prioritize. Mao gitoy unahon. Then you go to other duties. So okay ra man na basta nakakauna ang mga bata una pa kamo adto mulakaw. Yes. So it needs also to follow a certain order. Yeah. Of course. So doon na gyoy ipahimutang gyud ang tanan. Kay nga atong Ginoo baya, ang atong Dios is a God of order. So ipahimutang ang tanan. Tanaw na to Brad sa Proverbs 13:22. Proverbs 13:22 naghisgot sad ni og unsang klase sa bahandi ang ibilin. 20? 13:22. Proverbs 13:22 says, sa ika-22, ang maayong tao may bahanding ikabilin sa iyang mga apo. Apan, ang bahandi sa mga makasasala, mapanag-iya sa mga matarong. Mga bahandi sa makasasala. Adto mapunta sa mga matarong. Ang yuta nga walay matikad, makahatag untag igong abot sa mga kabos. Apan, babagan sa mga dautan, ang buot mo tikad nini. Kung dili mo kastiguhon ang imong anak kini, sis, ato ning ipaabot ko no. Sa versikulo 24. Kung dili mo kastiguhon ang imong anak, wala mo siya mahala. Apan, kung gihigugma mo siya, imo siyang pantunon, may igong makaon ng mga matarong, apan kanunay lag kabsag pagkaon ang mga dautan. Kini nga bersikulo 24, kung dili mo kastiguhon ang imong anak, wala mo siya mahala. Ato ko ning i-explicar sis, unsa may buti pa sa tanang kung dili nimo kastiguhon nimo anak, wala nimo siya mahala. I think the castigo would mean discipline. Yes. Kinahanglan disiplinahon, dili patuyangan. And I think one of the things nga nindot nga discipline para sa mga bata is when they are taught chores at home. Ang bata nga wala nakat-on og wala gyud affection sa plato. Igo lang mukaon unya dayon og barog, dili kay baw manghipos og plato, unya kung wala ang ginikanan dinha, dili ang plato na ara dinha, or kung do na magani effort ibutang sa sink without washing it, kana maingon yun na nato nga dili gyud mahumpid ang sink kung dili ikaw inahan mo imo hugas. In other words, ikaw ra gyud gisaligan nga mo ay manghugas og plato. Spoil nimo. So ang kastigo usab usahay magpasabot og kaning punishment, no? But to many of our parents, this is what I have to say. Out of experience also, sometimes manggod usahay kining atong pagkastigo dili tungod kay makat-on ang atong anak, kundi pagpahungaw sa imong kasuko. Pero karon bro, lain naman. Ang i-manipulate sa mga bata karon growing up, ang parents naman.
hanang pananglitan, they want something. Ungso-ungsuanan ka niya, di gyud mo undang og syagit-syagit gyud ang bata. Mao na ang mama pulan alingisig na kayo, no? What they do is cellphone, iPad. Aron ang bata malingaw nagsigig scroll. Yes, and so who is being disciplined in that aspect? Yes. It's not the child. It is the parents that are disciplined by the children. Apan aduna sa ako'y nahibal-an nga mga ginikanan nga once mingon dili gyud ang anak. Kung badlungon gani mupatuog gyud ang anak. Naasad. So kinsa may nagkuwang niini? Asa man dapita ang sayop niini? Oy, nakakita gyud ko, Brad, inside the church. Inside the church. Nga kanang ang bata gikuhaan og cellphone. Pagkuha sa cellphone gihapak sa bata ang mama. Wow. Gihapak sa mama, sa bata ang iyang mama. Nganong giembargohan siya og cellphone? And because it was the church, the mother did not want the child to make noise. Gibalik niya hatag ang cellphone. Yeah, a very good disciplinarian. Pero, believe ko sa akong pagumangkon, I remember now, nga, I was telling her something, unya, suggesting something actually. Yeah, yung pagtubag nga, yeah, I like that, but I still have to tell my mom. No? Minsan, ganahan ko na, pero malangis ako ni mama. So, depende ra gyud, no? Depende ra gyud sa sitwasyon. Ang ato alanganing gi. So katong sitwasyon nga ang anak mo inihapak si ang mama. And then the mama did not want to make a big deal out of it because she didn't want to be embarrassed. They were inside the church. Iyan ang gihatag ang cellphone. Asa mo napitan sayo? Kay dito pa lang sa panimalay, wala pa sa simbahan, gianad na daan ang bata. Or the best thing unta ato, wala gida ang cellphone sud sa simbahan. Yes. So that the child knows that the church is not a place for, it's not a playground. That the church is a place for worship. And distinguish these two places. Yes. Karon ang mga bata will play a cellphone anywhere, everywhere, every time they want. So careful tang mga ginikanan niya na diha ta mag-amping, diha ta magbantay nga diha pa lang sa pagdako pa lang sa itong mga anak, madisiplina na nato daan. Ato nang matudloan. Kay moabot ka ng higayon, kay imong gipasagdan ng imong anak, hilabi na sa mga inahan o amahan nga nagtrabaho, unya gibilin lang sa yaya ang bata, dako kayong posibilidad na mao na mahitabo. I think there are other Bible verses nga nagtug-an nga ang nindot kaayo nga bahandi nga ikabilin sa mga anak or the next generation mao ang pagtuo sa Dios o ang paghigugma sa Dios. I think we will find that in Deuteronomy 6:5-7 nga ang nindot nga ikabilin nato, no? Ang nindot nga ikabilin ngadto sa next generation is really the love for God, because kita jud diri kana bitang usahay makalimot ang ug tudlo gyud ang ginikanan. I have now children nga magatuan sa balay, Brad, nga mga bata nga in the beginning di gani kay baw manguros kay otro man pud ang ginikanan, di man kay baw manguros, no? Unya, it has to be explained nga kinsa man day ng amahan. Sa ngalan sa amahan, kinsa man na si amahan? No? Kinsa man na si anak? Kinsa man na si Espiritu Santo? How do you do that properly? No? Unya mga bata in town wa jud kay baw, di kay baw manguros because wala man sa nagtudlo ang ginikanan. Mao lagi kay usahay ang ginikanan busy makaistanan kay nangitag panginabuhi usab. So, mao ni ato ang angay natong pamalandungan. So, ang katong gikutlo ni Moses nga Deuteronomio 6 versikulo 5 diri nagaingon, higugma ang Ginoo ang inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog.
Sumpayi pa Brad kay naa dia Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Hisguti kini kung anaa kamo sa inyong balay o kung magpanaw kamo o sa dayon na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. That is the primary duty of parents. Nga tudloan yun, to love God. No? Ayaw kalimot pagtudlo ani sa imong mga anak mo na din nga somehow as parents we are failures if we fail to do this and leave this to our children. Kay kuan man na mando man na nga itudlo ni sa inyong mga anak. Klaro kayo. Unya gipunan pa gyud sis? Sa may gipunan. 8. Ibugkos kini. Ibugkos kini sa inyong bukton ingon na ilhanan ug ibutang ingon sa timaan diha sa inyong antang. Ibugkos. So but we're not doing that anymore like we atog yung gibugkos dire or butang gyud sa agtang, no? Because I think that's something that parents should be reminded of, no nga. Di man gud na may atong giuna good Brad, di man na unang gipangita, no na di mo ay atong gipahimug-atan og maayo nga we need to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Ana ba? Nya itudlo sa inyong mga anak. Samtang kamo nga tulog, nagpanaw, nagbiyahe, inigdayon ninyong katug ug ginigmata, kinahanglan inyo gining gitudlo sa inyong mga anak, laliman ka ana, no? So diha ta na sipyat sis. Diha na sipyat amang ginikanan. Kay wala na nato matudloi ang atong mga anak. Yeah, and that's why many people now think that they're earning, they're working, and they're only dependent on their own abilities and capabilities, their own kanabang skills, na dili ni tanan hinatag sa Dios. So everything goes back to the teachings about God. That's true. May pinaka-basic. May pinaka-basic mo itudlo. Mo na nindot yung kaigang kabilin nga wala ta ni palya, wala gyud ta nasipyat, ato gyud ning gitudlo sa atong mga anak. Kay failure to teach this to our children is failing to leave them a legacy. Yes. A legacy for the love of God and dependence on God and trusting in God. Ug unsa man sa itong itudlo kung wa ta makaton? Correct. No? Unsaon man. Mao ning isip mga ginikanan, we need to be reminded that mamatay ra gyud ang tao and we always should value something that is eternal, kanang because this is not our permanent residence. It's in the next life. June 19, 2021, batch 88. So, Oasis of Love, Walking with Jesus Healing Seminar will be on June 19, 20, and 21. And so if you're watching this, nya karon pa ka nakakita, nakaabli sa imong channel 47, text din ha sa screen, kanang number nga nasa screen, kay we would welcome you dinhi sa atong gi-schedule ng Walking with Jesus Seminar karong 3rd week of June. Mga next month. Imong kabatch, mga dagkong kuan personalidad. Unya we would like to greet atong viewers day karon. Kaila jud kaani sigurado jud kung kaila kaani Sister Pasitas, no? Sister LV Ikong Gabisa. Oh, Sister LV, kay bago asa ka nagtanaw dapit. To asa iyahang kuan, to asa iyahang wash and nalimot ko sa laundry shop niya. Doon na sa nangutana direk unsa. Kaila ba kas tatay ng June Santa Cruz? Bungot. Bungoton. Brad June, how are you?
And See as you around. always watching Paghigmata, Sister Pasita Ochea Seno. Yes, Sister Pasit, magkita tapuhon. And, kini ha, karon pa ko nakabasa, pero pirmi siya nagbantay, pirmi siya nagtanaw sa Paghigmata. Si Brother Eduito Miole. Oh, Brother Edwito, nakatambong nagag-WJS. Kung wala, na kay kung next week mo tanaw gyapon ka, sponsoran ti ka og Yay! mutambong ka. Oh, so, of course, Sister Tess, si Maria Teresa Caritan, maing hapon Tatay Dodong. Brother Jess and Brother Sister Alan, Susie. and Sister Shirley. Oh. Yes. Oh, ang mga suki yun nato si Brother Doc Nap Camacho. Yes, hello, Brad Doc Nap Camacho. Oh, ako lang ibasag una kay basig makalimot na unya maabtan sa tong oras kay lively na ba kayo mo. Unya nindot kaayron tay kay busy kaayo ang atong community dinha nga mahimong panalangin nga to sa uban kay ika 30 ka tuig na karon sa Oasis of Love community. And the theme for this year's celebration is the blessing. And so the community has been so tremendously blessed. And so we're also working on becoming a blessing to others. Daghan kay nagkalain-lain nga mga kalihukan karon sa nagkalain-lain nga mga batches. Dunay nag-feeding, dunay nag-Bible sharing, dunay nag-pilgrimage, daghan nagiging nag-pilgrimage, daghan sad kaayo ang nag-feed sa mga elderly, duna say basta murag si tatay walay undang ang seminar healing, grabe ang lihok karon sa Espiritu Santo, no? And so join us and be part of these services that we are rendering. Karon lang bag-o do na sadtoy free medical mission, free tuli, free legal services. Yes. Daghana ato tayo, no? Sa katong Biyernes, dito sa sa Home for the Aged sa Danau City. Si tatay, doon ay 28 kabuk dito nga mga pasyente. May pasalamat sa to sila. And over the weekend, tatay was also a speaker sa Divine Mercy. Dito sa UC sa Mambaling. Mao na nga dunay nangutana din tatay karon. Doon ako yung nadawat diri tay nangutana nimo nga hello tay, pwedeng mag-ask. Nagdamgo manggod ko og image ni Mama Mary kanang murag Dolorosa ba? Divine Mercy ug Last Supper. Unsay pasabot ana tay? Anong damgogod bunga man sa tong mga kanang thoughts atong una-una ba. So kay na kuan na lain ang vision. Nya I think she's been thinking about it, no? Mao gyud naa sa iyang hunahuna kanunay karon, mao nang gipakita ka og gipadamgo ka ana sis, which is a beautiful sign nga where your thoughts are, no? Kanunay nimong gihunahuna. Which is a good sign. Yes, oo. Kay pasabot sa Ginoo, you're doing this, you're doing a good thing, you're doing the right thing. Ipadayon kay para pirmi ka magdamgo Ginoo. Kaysa magdamgo ka og kanang minatay or nagdamgo ka nga gigukod kag ungo o gigukod kag bitin or gigukod kag unsa diha. Anyway, thank you for watching sis. Daghang salamat sa atong mga suki sa ilang pagtan-aw karon. Tay sus paspasas oras tayo unya. Ang atong kabilin din hitay. Basig dunay ka ikasulti si tatay katong mga participants sa Divine Mercy tay. Katong Sabado man to tay, no? Atong Sabado. Ubay-ubay gyud to tay. Mga 2,500, no? Wow, 2,500. Pagkadagan. Unya makita gyud nato diri nga uhaw kayo ang mga katawhan sa pulong sa Ginoo kay kini lang makalingaw. Kini lang Flores de Mayo nga ato nang nabatasan nga himuon kada Mayo dito ko sa Ronda tay ba. Ang ilang pamaagi dito sa Flores de Mayo
dunag yoy usa ka rayna. Kung tudog yun ang ilis, kung sa maron, kisay kaslon. Ingon ito nga, kung nagdadi ito nga, dili, uy, muna siya'y rayna karon unya, kada adlaw, lain na silang rayna. Para ini kakatapusan yun nga magsagala na, kato silang tanan. Kato silang tanan mo, paso na silang tanan. Yes, very nice. Unya to know, we would like to acknowledge the parishes nga labi na nga kuan yun, init din ha sa paghimo og katikisem kay daghan kay mga bata ron nga nagbakasyon unya they need to learn about our faith niya. Daghan kay salamat nining mga parokya nga aktibo kaayo. Kasi na yun. Kaya ako, inamdugos gamay pa ko karang bakasyon na gani ng Mayo. Tumi doon na tuon may og katikisem, no? Yes. At tumi sa kaeskwilahan, sa ka-room, at Kaanay kag ticket tayo, no? Kung na-attendance ka. Akong inumduman sa una time, Flores de Mayo, sa bata pa ko, ang gipuy-an doon mi sa Fuente, abot mi dito tayo sa Capitol Parish at tumi mag Flores de Mayo. Magdamig buwak. Layok is tanan. Anhara sa silingan mamamali. Naraman na sa agianan mga kalatsutsi. And then this is a beautiful, very beautiful practice, no nya. Atog yung gipasalamatan ang tanan mga katikista, ang tanan nga mga nagsalmot, tanan nagpahigayo ning Flores de Mayo nga daghan kayong salamat. Some other sects and faith maingon man sila nga nganong di man jud mo diretso lang sa ni Jesus, nganong muhapit pa man jud mo ni Mary nga wa man ay labot si Mary pero gatong hunaw-hunaw, no, wa biya nagpakatao direkto si Jesus sa kalibutan, niagi ba siyang Mary. Wala gyud siya ingon nga ni direkta ra gyud ni guwa ra giyahan. No, he went to earth through Mama Mary. Ako ganyan pagtimbaya diya sa mga taga Cuanos, Minglanilla, Barangay Mountain sa Cuanos, kay makalingaw kay sa tanan, human sa KSP na mutay, daghang mga bata apil sa Flores de Mayo. Kung naghanap yung mga bata, di lagi ka mga bata. Gagmay pa kastanan. Pero malingaw ka, kinakita ni mo pagka mainito nilang mudangop dito sa kapilya. Apil yun. Muna na enjoy namataan sa nako kada Mayo. Yun ana jud hangtod karon ha. Nya dili kay sa akong gamay ko sa ila pa yun ang pila na kahenerasyon. Yeah, and no karon nindot pag yung kaistanan ang ato ag yung Jubilee year kay bag-ong atong Santo Papa unyang atong Santo Papa nag-awhag na tong tanan that we should be trumpets for our faith. Na wala gyoy kahadlok, kinahanglan gyud atong i-declare and proclaim the good news to other people. Ingon siya ba? Trumpets. We should be trumpets of eternity. Kanindot, no? Meaning nga madunggan sa uban ba? Yes. And so sa atong mga suki din ha na thank you kaayo sa inyong kanunay nga pagtan-aw dinhi pag-participate kanunay sa atong tulumanon. Unya maningkamot yun to join us by texting your opinions, your ideas, unsaon pagpanindot pa nga atong programa, pero hinaot nga kamo sa dinha panalanginan i-anoint sa balang Espiritu Santo nga sa ginagmay nga paagi maka-declare kita, maka-proclaim kita, and we can be participants in the advancement of God's kingdom. Yes, ug unta doon na tayo makutlo nga mga pagtulunan pinaagi sa inyong pagsalmot or pagbinaw, pagtanaw din sa itong programa. Expect more converts from the Americans. Yes, Tay. Pero ng growth, tibok kalibutan. Yeah, this is the work of the Holy Spirit. Sa Santo Papa nga Amerikano, naghan karon nga murag mubalik sa Katoliko. Yes. Tay, adtong Sunday vigil, Saturday vigil, the day before Resurrection Sunday, mag-Easter Vigil mantana, Baptism of Fire and Water mantana, taas kayong celebration sa simbahan nga akong gitambungan tay, kay tungod 50 ka buok adult baptism ang nahitabo. God. And
it was probably replicated in many Catholic churches in the United States. So in Europe alone, grabe kay mga 40% ang conversion sa 2025 as against 2024. Unya ang nindot pagyud ani tay sister kay ang nag spearhead ang mga youth kana nindot yung kaayo mga batanon. Yeah. Di manggod ni nindot manggod ni og experience gyud. Masinati gyud nimo ang presensya ug gugma sa Dios. Lahi. Somehow the world is now searching for more meaning. Kay sa nangaging ang mga dekada, materialistic na kay mga tao and murag emptiness ng ilang nabati ba. Muning nangita na gyud sila mga makahuluganon nga mga butang sa kinabuhi. So this could be another sign of the times. Yes. Yes. Ngayon, kanindot sa itong diskusyon, untok na yun, ang oras karon untok alas 4:30. Okay. So, sa ngalan samahan sa anak Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat sa langitong Amahan, sa pagkanindot sa among gihisgutan karon, no? Unta magpadayon ang conversion sa katawhan karon ngadto balik kanimo. Karon nangayo kami usab kanimo og naunta kaming tanan dinhi kanunay nimong tagaan mayong panglawas aron maglig-on kami sa pag-alagad dinha kanimo. Kinaot sa silang mga nananaw karon kanato hatagi usab sila og grasya, no? Aron sila usab maka hatag og ilang pagserbe kanimo pagdalag kalag balik dina kanimo kana sila usab nga mga masakiton nga nagtan-aw karon ikapa ug ayuha sila mga sakit. In the name of Jesus, be healed. Heal each one of them, Lord, body, mind, and spirit. Amen. Heal them inside out. In the name of Jesus. Wala na habala siyala manay. Iyala naman ang habala siyala. Wala siyala. Mama Mary, aron na ubani kami. Aron dili kami may salaan. Kining tanan namong pangayo lang itong pinagi si mong bugtong anak ng Jesu Cristo ug sa mga pangaba atong mahal nga Birhen. Amen and amen. Amen. Sa anak sa Espiritu Santo. Amen. 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 Sunod Merkulis, karong Merkulis, katapos ang Merkulis, kay sunod Merkulis, healing mass na sa ta adto sa Mabolo. No? Yes. So have a blessed week ahead. God bless you. See you next Monday. Salamat sa inyong pagpadayon kanamo dinha sa inyong panimalay. Magkita-kita ta pag-usab sa umabot nga Lunes, alas 3 ngadto sa alas 4:30 dinhi lamang sa atong tulamanon. Paghigmata. Shalom. My face and humble themselves and turn